Good morning mga ka-Pobreng Lights and Sounds. Kumusta? Magandang araw po sa inyo. Welcome sa ating panibagong video na kung saan i-feature natin itong nabili nating active subwoofer na 18-inch. Ang brand po niya ay Challenger. So salamat nga pala sa inyong lahat sa mga nanood ng ating buying nito, no? May 2 series of videos na tayo nito, buying, and then yung unboxing and konting review na rin and testing. And itong pangatlong video na nga na ito is all about what's inside our 18-inch subwoofer active 2000 watts Challenger. Yan po, Challenger, yan po ang brand niya. Napakaganda. So far, for me, napakaganda siya. So, hindi na natin patatagalin. Bubuksan na natin at titingnan natin kung anong meron sa loob. So, sana makayanan natin kung paano ito buksan, no? Para makita lang natin, at least makita man lang natin kung anong sa loob niya. Hindi po ako professional na technician para i-explain kung ano talaga yung mga laman niya, mga pyesa. Ang sa akin lang, ang purpose lang ng video na ito ay tingnan lang natin kung ano ang laman. Para at least yung mga nagdududa dyan, na gusto rin bumili ba nito, is may idea na kayo. Tamang-tama, may dumating na parcel. Siyempre, galing kay Shopee. Si Shopee lang naman yung kinakaya-kaya natin kasi nagpapautang. So buksan natin muna ito, no, bago tayo magpatuloy sa ating video. So actually second order ko na ito. Tara, buksan muna natin. Yan na po yung in-order natin. Actually isa siyang light stand, and pangalawang order ko na to. Yung first order ko nito is matagal na talaga. Umabot na yata na 1 taon or almost 1 year. Pero hindi ako nakapag-order ulit ngayon lang kasi out of stock siya. Lagi siyang out of stock kasi po napakaganda ng produktong ito. Panoorin nyo na lang yung video ko nito na ginawa din. May mga demo ako doon na pinagpatungan ko ng speaker. Pwede din siyang speaker stand, no? Kasi napakataas niya, oh. Ito, may ano kasi yan may ganito. Parang additional extension pole. Kasi syempre, light stand nga yan. Ito na yung full height niya. Yung full height. Kita nyo naman, almost abot na sa bubong kasi nandyan yung pinakadulo, no? Tapos ilang na lang, bubong na. So ngayon, kung dudugtungan mo pa yan ng ganito, extension pole, yan, dudugtungan mo pa yan doon sa tuktok, pinakataas. So, lagpas atip. No? Pasensya na kayo sa ingay ng ating car wash. Nandiyan kasi yung makina ng ating Bendo car wash. So, nagustuhan ko to, bumili ako ulit kasi meron ng stock na dumating. Isa sa mga nagustuhan ko kasi double purpose siya, no? Pwede siyang gawing light stand, kasi light stand naman talaga siya. And at the same time, speaker stand. Kasi napakataas, kapag outdoor ka or kahit indoor, malaking venue, ganun kataas, sobrang taas na yan, pang long throw talaga, no? So pwede ko siyang magamit. And then nasabi kong pwede siya sa speaker kasi matibay naman siya, aside from the light stand nga siya. So baka isipin nyo hindi siya matibay kasi mabigat ang speaker, magaan lang ang light. Matibay po siya. Nasubukan ko na yan, no? Dahil meron nga tayong isang ganyan. So, pangalawang order ko na to. And, secure na secure yung speaker. Bakit? Kasi, tinan nyo naman, no? Napaka-spread. Bukang-buka yung tripod niya. Kaya, nagustuhan ko talaga to. Kaya, nung meron ng stock, umorder agad ako. And most of all, murang-mura. 2,000 pesos lang po yan. And, ito yung T-bar niya. Yan yung T-bar. And then ito nga yung extension pole niya. Yan pala yung karton niya, no? LX Pro ang brand. Tripod stand. Napakagaan nito, guys. Sobrang gaan. Magaan lang talaga siya. Kaya nagustuhan ko. Very ideal for solo setup. Magaan lang. Unahin natin tanggalin yung screen. So tinitingnan ko dito sa harapan, parang walang tornilyo, pero dito sa gilid meron ditong parang Allen. Yan, Allen.
Try nating tanggalin, no? Luwagan. Yun. Parang hinihigpitan ko yata. Mali. Luwagan natin. Yun. Ganun pala. So parang ayun, gumalaw yung screen. So ito nga. Ayan, natanggal ko na yung mga bolt niya, no? Allen bolt. So dandahanin lang natin pagbukas kasi 'di ba umiilaw 'yan. So meaning may wire to. So baka mapigtas. Silipin natin. Ayun. Ayun, may wire nga, oh. Ayan yung wire nyo. Yan, natatanggal lang yan. Hugutin nyo lang to. Ayan, tinanggal ko na. Ito na yung ano niya, honeycomb screen. May foam siya as usual sa loob para to prevent dust from coming in, no? Yan yung itsura niya mga ka-sounds, oh. Ang ganda. Tsaka yung sinasabi ko last time, ang material ng kahoy na ginamit, no? Kahoy talaga siya, birch plywood. Ayan, oh. Kitang-kita yan dito, oh. Yan, oh. Hindi siya MDF plywood talaga. Birch plywood siya mga ka-sounds. Totoo yung sabi nila, no? Yung ginamit na material. Oh. So, napakaganda. Very solid. Hindi ako nagsisi. Magugustuhan nyo to mga ka-sounds kapag bibili kayo nito. Ganda talaga. Tsaka ang niya, oh, speaker. Matigas. Okay, no? Laki ng oh. Ang ganda. Solid. Sulit ang binayad ko dito. 27,200. Discounted price na yun kasi mga nasa 32,000 yata to. Ang regular price, tapos 27,200 pesos. So, naka-allen siya. Naka-allen bolt yung sa mga speaker niya, no? Try nating buksan to para makita din natin sa loob yung magnet ng woofer. 18-inch po yan mga ka-Pobreng Lights and Sounds. Ibaliktad ko lang yan, ha. Try ko ibaliktad para makita natin ang speaker sa loob. Try natin buksan. Bubuksan lang natin to. Yan. Allen wrench. Ayan guys, natanggal na lahat yung mga Allen, Allen bolt. So try na nating kunin yung speaker. Bigat. Oops. Dandahan lang kasi may wire to, eh. Silipin natin, ha. Maigsi yung clearance ng wire, guys. Yun ang problema. Maigsi yung clearance ng wire, oh. Hindi ko siya maangat. Gusto ko mang ipakita talaga, no. Gawan ko ng paraan kung paano. Hindi ko na siya maiangat, guys. Oh, nahihila na yung wire. Pero kuha ako ng ibang angle, ha. So ganyan na lang, guys, no, kasi maigsi na yung wire sa loob. Ayan, no, sana nakikita nyo. Okay. Yan yung magnet tsaka laman sa loob. Simple lang. Yan, kahoy talaga ang material sa loob, guys. Kahoy. Tapos yung module nya nandun sa loob. Saglit, ha. Wala kasing tagahawak, eh. So ayun, oh, gawa na lang natin ng paraan. Yun yung module. Kung nakikita nyo, iniilawan ko, hawak ko lang sa bibig yung flashlight, eh. So yun yung module. Yan. Natatakpan sa anino ng flashlight. Iniikpit ko lang kasi sa bibig. So pasensya na talaga, guys, ha. Ayun. Yan yung module nya. Ganyan sa loob. Nanginginig yung kamay ko. Sobrang bigat. Wala kasi tayong kasama.
Basta yan yung module, kita nyo naman. Yan. Yan yung loob niya, guys. Naipit pa yung kamay ko. Okay. Ang mahalaga mga ka-sounds, no, is at least nakita nyo kahit papaano yung loob niya. And then yung plywood mismo. Kasi sa loob, walang pintura sa loob eh. Merong mga portion ng plywood na walang pintura. So talagang makikita mo na kahoy talaga, plywood, birchwood nga. Yun ang sabi ng manager na kahoy yan. Sinigurado ko bago ko siya binili, tinanong ko kung ano yung box niya, kung kahoy ba. Kasi kung hindi to kahoy, guys, hindi ko to bibilhin. Pero sinigurado talaga ng manager na kahoy yan. That's why ngayon napatunayan ko mismo na kahoy. Kaya talagang sulit. Hindi ako nagsisi, hindi ako niloko. Kasi pag hindi to kahoy, ibabalik ko to. Kasi sabi niya kahoy, hindi ko bibilhin pag ano yan, pag hindi kahoy, sabi niya kahoy daw talaga. Kaya ayan guys, kahoy nga talaga. So ang iba kasi alam ko mga MDF may alam ako MDF. Lahat tayo for sure ayaw natin ng MDF kasi pag nababasa, lumulobo or parang umaangat. So ito, yan o, birchwood talaga, birch plywood. So yan yung ano niya sa loob, tsaka yung amplifier, napakasimple lang naman. Ayan, naibalik ko na yung speaker. So takpan na lang natin and then magsa-sound check tayo niyan kasi syempre binuksan natin. Mamaya may naalog or na loose connection na wiring, hindi tumunog, no? So patay tayo dyan. So taktakpan ko lang ulit and then isa-sound check ko ng saglit para malaman natin na walang natanggal na mga wire, no? Takpan ko lang. Ayan, at ibalik na natin, no, yung cover lahat, pati yung speaker sa loob. Maayos naman ang pagkabalik. Ipapatayo na lang natin yan and then sound check tayo kung tutunog ba. Kasi ginalaw natin eh. Also, guys, please comment naman po, no. Bigyan nyo ako ng idea kasi ang problema ko kasi mabigat, no. Nahirapan ako, as I've said sa mga previous video ko, hindi ko siya mayakap talaga kasi may kalakihan siya ng konti. Tsaka yung handle niya kasi nasa gitna talaga. Aside from yung passive natin na subwoofer, yung DIY lang, yung handle kasi niya, kumbaga ito nasa gitna talaga, no, center ng plywood. Yun kasi parang nandito banda. So mayayakap ko lang, abot ng kamay ko kapag yakapin ko siya, tas nandito lang yung plywood. Ito kasi parang andun talaga sa gitna, so malayo yung reach. Kaya hindi ko masyadong nabubuhat or nahirapan ako magbuhat. Although kung tutuusin, mas mabigat nga yung yung DIY ko na subwoofer. Ito mas maganto ng konti, pero mabigat pa rin. Pero madali ko lang buhatin yung yung DIY na subwoofer na passive kasi nga itong handle ng DIY natin na passive subwoofer is nandito lang siya banda. So naaabot ba, kumbaga naaabot ng kamay ko sa pagyakap ko sa lawak nito, sa lawak ng body na ito. Tapos siyempre madidiin yung dibdib ko dito. Tapos maaabot ko ng kamay ko. Kaya meron akong leverage or may buwelo dito sa bago na active subwoofer. Malayo na yung handle. Kaya hindi ko siya masyadong mayakap, hindi ko masyadong abot, kaya mahirapan ako sa pagbuhat na para bang kulang sa buwelo. Pero actually, kaya ko itong buhatin kasi nabuhat ko na ito eh. Yun nga lang, nahirapan ako ng konti. So ngayon, ang balak ko talaga sana is gawan ito ng tour case, katulad ng mga yan, tour case. So pag nilagyan ko ito ng tour case, ang mangyari is syempre, ito lalapad to ng konti, di ba? Lalapad yun ng konti. Tataba ba siya ng konti ba? So kapag tataba siya, the more na mahirapan akong buhatin siya ng mag-isa. Ngayon, naisip ko na what if kung hindi ko na lang siya gawa ng case, bili na lang ako ng gulong at salpak ko na lang agad dito. So in that way, may gulong na siya, tapos hindi nadagdagan yung lawak niya. So at least kahit papaano, mayakap ko pa rin siya kahit na nahirapan ako ng konti para sa pagbuhat. Gawan ko na lang siguro ng paraan yon. Kaysa naman kung gawan ko ng tour case, so yung tataba nga siya lalo.
So mas mahirapan ako. So ano kaya ang mas maganda, no? Ang disadvantage naman kapag wala siyang tour case, syempre magagasgas siya sa pagbubuhat-buhat, pagod ka na, yung pagliligpit na biyahe, ito mababangga-bangga yung mga gilid-gilid niya. So tendency is ito mabibitak-bitak yung sa katagalan. Not unlike kapag meron siyang tour case, mabangga man siya, mabitawan mo man siya, nasa loob siya ng tour case, hindi siya madadamage kasi yung tour case ang magpoprotekta sa kanya. Yan yung likod niya, no, amplifier. Hindi ko nabubuksan kasi nakita naman natin sa loob, no, naka-box siya kanina nung tinanggal natin yung speaker, pinasilip ko yung loob, nakita naman natin anong itsura niya, naka-box lang siya. Tapos syempre dahil sa booper yan, wala masyadong mga connection. Hindi katulad sa mga full range, maraming connection pa dahil merong ng tweeter, tapos merong speaker o yung woofer. Ito dahil sa booper to, wala naman tong mga tweeter sa loob. So isang connection lang. So ganun lang siya, simple lang siya. And yun nga, naka-box nga yan, naka-enclose yung kanyang amplifier dun sa loob. So wala ka din namang makikita. So kaya hindi ko natatanggalin yan, ganyan na lang. So yan yung itsura niya sa likod. Meron lang siyang ito volume lang yan. Volume tsaka yung taas volume tsaka sa baba ano lang yan, yung frequency adjustment, no? Tapos may phase, meron siyang phase na on off. Tapos meron siyang ilaw na power, tapos signal, tapos clip. Tapos yung sa taas yung pro. And then yung input output niya, na input niya combi jack po yan, pwedeng XLR, pwedeng TRS, no? And then may fan din siya, yan yung may fan. And then nandyan yung kanyang input AC inlet kulay blue, tsaka yung AC link kulay white. And then of course yung kanyang power switch. Dito naman, sinubukan kong buhatin para may pakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya, no, kapag binubuhat ko. So ayan, no, so talagang nahirapan ako kasi hindi ko nga mayakap ng maayos eh. Pero nabubuhat ko naman, pero yun nga, wala akong buwelo or walang leverage sa pagbuhat. Pero nabubuhat ko pa rin siya. So ayan, ang situation kapag mag-set up na ako ng mag-isa, kasi madalas mag-isa lang talaga ako nag-set up. Ayan na mga ka-sounds, tinesting na natin sa mixer. Ayan, cellphone lang, Bluetooth. So ayan, gumamit po kayo ng earphone mga ka-sounds, ha. So okay naman, hindi lang kasi ako pakali, ginamitan ko na talaga ng mixer kasi baka may mga maluwang na hindi ko nahigpitan kanina. So kakalansing yun. So kaya nag-mixer na talaga, nag-connect ako. So ayun, wala naman, no. Maganda siya. Challenger ang brand. Tapos 18-inch active subwoofer. So hanggang dito na lang mga ka-Pobreng Lights and Sounds. Sana nagustuhan nyo yung ating video for today. Sana may napulot kayong mga idea, no? Kung sakasakali mang gusto nyong bumili nito, or kung hindi nyo pa kilala ang brand na ito, or kung kilala nyo na ang brand na ito, Challenger, pero wala kayong makitang nagre-review talaga nito sa YouTube, dahil sa pagkakalam ko, ako pala nga ang nag-upload ng napakaraming video na nito, pangatlo na. So ito na yung time na ma-appreciate nyo itong Challenger na active subwoofer 18 inches. So sana nakapulutan nyo ng silbi ang video na ito. Okay, so thank you so much sa panunood. Hanggang sa muli, God bless you po, and to God be the glory.